Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at nasasaktan. Ako po ang inyong kasama sa isang panibagong paglalakbay, handang magbukas ng isang kwentong susubok sa ating pangunawa sa pag-ibig, katatagan, at pagbangon. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay hindi nagmumula sa saktan ka ng isang kaaway, kundi sa pagbabaliwala sa iyo ng taong akala mo ay kakampi mo habang buhay. Paano kung ang babaeng inakala nilang mahina ay may itinatagong lakas na kayang magpayanig ng buong mundo? Ang sikat ng hapon ay ginintuan, banayad na tumatagos sa malaking bintana ng art studio ni Luningning Alcacid. Ang amoy ng oil-painted canvas ay pamilyar at nakapagpapakalma sa kanyang diwa. Bawat hagod ng kanyang pinsel sa canvas ay isang uri ng meditasyon, isang tahimik na pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang sining. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang santuaryo, siya ay buo. Siya ay malaya. Sa canvas, isang makulay na tanawin ng bukang liwayway ang unti-unting nabubuo. Ito ang paborito niyang ipinta, ang pangako ng bagong simula, ang pag-asa na dala ng bawat pagsikat ng araw. Para sa kanya, ito ang simbolo ng pag-ibig niya para kay Castor, ang kanyang asawa. Isang pag-ibig na sa tingin niya ay kasing tapat at kasing init ng araw. Ping! Ang tunog ng email notification mula sa kanyang laptop ay tila isang matinis na notang pumutol sa perpektong harmonya ng kanyang hapon. Bahagya siyang napakunot noo. Bihira siyang makatanggap ng email sa personal niyang address. Ang lahat ng may kinalaman sa kanyang mga gallery at art exhibits ay dumadaan sa kanyang manager. Ibinaba niya ang kanyang pinsel. Ang kulay rosas na pintura ay bahagya pang tumutulo mula sa dulo nito. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang basahan at lumapit sa laptop na nakapatong sa isang maliit na mesa sa gilid. Isang email mula sa isang address na hindi niya kilala. Walang subject. Mayroon lamang itong iisang attachment. Isang audio file na pinangalanang para sa'yo. Dahil sa kuryosidad, isinuot niya ang kanyang headphones. Ayaw niyang maistorbo ang katahimikan ng kanyang pag-iisa. Iprinay niya ang play button. Sa simula, tanging mahinang tunog lamang ng musika sa isang restaurant ang kanyang narinig. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ng babae ang nagsalita, malambing at mapang-akit. So kailan mo balak sabihin sa kanya? Agad na nanlamig ang mga kamay ni Luningning. Kilala niya ang boses na yon. Si Silvana Montes, isa sa mga business partners ng kanyang asawa. Isang babaeng palaging nakangiti sa kanya sa mga corporate events. Isang ngiting hindi kailanman umaabot sa mga mata. At pagkatapos, narinig niya ang boses na nagpaguho ng kanyang mundo. Ang boses ng kanyang asawa, si Castor. Relax, Van. Everything is under control. Sagot ni Castor, may halong pagkainip ngunit malambing pa rin. Alam mo namang kailangan ko siya para sa image ko. The perfect quiet wife. Quiet o boring? Tanong ni Silvana. May kasamang tawa. Narinig ni Luningning ang pag-inom ni Castor. Let's be honest. Mahal ko si Ning in a way. She's comfortable, maaasahan, pero walang thrill, walang apoy. Huminto ito sandali. Siya ang alak, Van. Ikaw? Ikaw ang alak na nagpapaalab sa dugo ko. Siya ang tubig. Tubig? Oo, tubig. Tubig na walang lasa. Sa huling mga salitang yon, nabitawan ni Luningning ang mouse ng laptop. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isipan ang mga salitang yon. Tubig na walang lasa. Tubig na walang lasa. Tubig na walang lasa.
Parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Ang lahat ng taon na ibinigay niya, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal, para lamang ituring na isang basong tubig na walang lasa. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang isa sa mga ito ay pumatak sa kanyang kamay, malamig at mapait. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulala roon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang tunog ng pagbukas ng pinto ng studio. Si Castor, nakatayo roon, nakangiti ng malapad. May dalang isang bouquet ng mga puting rosa. "Love, maaga akong umuwi para sa'yo." Masayang bati nito. Hindi napapansin ang bakas ng luha sa mga mata ng asawa. Hindi kumibo si Luningning. Dahan-dahan niyang inalis ang headphones sa kanyang tainga. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Nawala ang nanggiti ni Castor, napalitan ng pagtataka. "Hey, may problema ba?" Itinuro ni Luningning ang laptop. Nanginginig ang kanyang kamay. "May nag-email sa akin." Lumapit si Castor at tiningnan ang screen. Nakita niya ang pangalan ng audio file. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang muka. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng inis. "That bitch!" Mahinang bulong niya. Hindi para kay Luningning, kundi para kay Silvana. Tumingin si Luningning sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at paghahanap ng isang katiting na pagsisisi mula sa asawa. "Totoo ba, Castor? Totoo ba ang lahat ng narinig ko?" Bumuntong hininga si Castor. Isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok. Isang kilos na ginagawa niya kapag naiirita. Hindi siya tumanggi. Hindi siya nagsinungaling. Sa halip, ang sinabi niya ang tuluyang pumatay sa puso ni Luningning. "Look, Ning, it's complicated. It just happened. Hindi ko sinasadya." Sabi niya na parang nagpapaliwanag ng isang business deal na hindi natuloy. "Hindi sinasadya," bulong ni Luningning. Hindi makapaniwala. "Tinawag mo akong tubig na walang lasa." Tumingin si Castor sa kanya at sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagsisisi. Ang nakita niya ay pagmamataas, arogansya. "Fine. Gusto mo ng katotohanan?" Hamon nito. "Oo, totoo. Si Silvana. May apoy siya. May buhay. Pagkasama ko siya, buhay na buhay ako. Ikaw? Para kang anino kuning. Isang magandang palamuti sa bahay na ito. Pero hanggang doon na lang." Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Tumigil ang pag-iyak ni Luningning. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na malamig at matigas, isang bagay na mapanganib. Tinitigan niya si Castor, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang kalaban. Ang babaeng mahina at umiiyak ay biglang naglaho. Sa isang iglap, ibang tao na ang nakatayo sa harapan ni Castor. Walang imik, kinuha ni Luningning ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang contacts at pinindot ang isang numero. Itinapat niya ito sa kanyang tainga, habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa gulat na mukha ni Castor. "Hello, attorney?" Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong lamig na kayang magpayelo ng impyerno. "Ako to, si Luningning Alcacid." "Oo, simulan na natin ang proseso." Kinabukasan, ang Luningning na humarap sa kanyang legal team ay malayong-malayo sa babaeng umiiyak sa kanyang studio. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na sheath dress. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na pusod. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay isang matalim na determinasyon. Ang opisina ng kanyang abogado, si Attorney Diaz, ay nasa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati. May tanawin ng buong syudad. Moderno, malinis, at walang anumang personal na gamit. Isang lugar para sa digmaan, hindi para sa drama. "Salamat sa pagdating, Mrs. Alcacid." Bati ng abogado, isang babaeng nasa mga 50.
kilala sa kanyang talas, at walang talong kaso sa corporate law. Tawagin mo na lang akong Luningning, sagot niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Inilapag niya sa makintab na lamesa ang isang manipis na folder. Nandyan ang prenuptial agreement namin ni Castor, kasama ang lahat ng financial statements na may access ako, at ang audio file. Habang pinag-aaralan ng mga abogado ang mga dokumento, si Luningning ay nanatiling tahimik. Hindi siya mukhang isang biktima na naghahanap ng awa. Mukha siyang isang kliyenteng nagbibigay ng utos. Base sa prenup, simula ni Attorney Diaz, malinaw na nakasaad na ang lahat ng assets ng Madrigal Legacy Holdings ay mananatili sa pangalan ni Mr. Madrigal. Ang sayo ay ang art galleries at ang mga kinita nito. Alam ko, simpleng sagot ni Luningning. Hindi ang pera niya ang habol ko. Ang gusto ko ay ang pinakamabilis at pinakamalinis na annulment na posible on the grounds of infidelity. Nagkatinginan ng mga abogado, humahanga sa kanyang pagiging prangka. Matapos ang isang oras na pag-uusap tungkol sa mga estratehiya, tumayo na si Luningning. Ipadala niyo na ang mga papeles sa opisina niya ngayon din. Gusto kong malaman niya na hindi ako nagbibiro. Utos niya bago umalis. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, isang itim na luxury sedan na may driver, doon lang siya huminga ng malalim. Ngunit hindi ito buntong hininga ng kalungkutan, kundi paghahanda. Kinuha niya ang isa pang telepono mula sa kanyang bag. Isang simpleng burner phone na walang ibang laman kundi iisang numero. Nagdial siya. Matias, sabi niya. Ang kanyang boses, na kanina'y kalmado, ay nag-iba. Naging mas malalim, mas may awtoridad, mas malamig. Ang Luningning Alcacid na asawa ay naglaho. Ang humihinga ngayon sa linya ay si Reyna Sinag. Ma'am, sagot ng boses sa kabilang linya, puno ng respeto. Simulan mo ang Phase 1 Eclipse. Maikling utos niya. Masusunod po, ma'am, ngayon din. Gawin mo ng tahimik, walang bakas, walang palya. Dagdag niya bago pinatay ang tawag. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa malambot na upuan ng sasakyan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang reaksyon ni Castor. Siguradong pagtatawanan lang nito ang mga papeles ng diborsyo. Sasabihin sa mga abogado niya na wala siyang mapapala. Anong makukuha niya? Yung mga pintura niya, iyon ang iisipin ni Castor. At iyon ang gusto niyang isipin nito. Hayaan mo siyang maliitin ka. Dahil kapag ang isang leon ay nagkukunwaring tupa, mas madali niyang malalapa ang lobo. Ang sunod na pinuntahan ni Luningning ay isang bangko. Hindi siya pumunta sa teller. Dumiretso siya sa private vault section. Isang empleyado ang magalang na sumalubong sa kanya at iginiya siya sa isang silid na puno ng mga safe deposit box. Gamit ang kanyang susi at ang susi ng bangko, binuksan niya ang isang malaking metal na kahon. Hindi ito naglalaman ng alahas o pera. Ang laman nito ay mga dokumento, mga titulo ng lupa sa ilalim ng iba't ibang pangalan ng korporasyon, mga stock certificate ng napakaraming kumpanya, mga blueprint ng mga negosyong itinayo niya sa loob ng 10 taon na pagiging anino ni Castor. Ang bawat piraso ng papel ay isang ladrilyo sa imperyong itinayo niya sa lihim. Habang tinitingnan niya ang mga ito, naalala niya ang huling habilin ng kanyang yumaong ina, si Liwayway. Nakahiga ito sa kama, mahina na ngunit may apoy pa rin sa mga mata. Anak, bulong nito, ang pag-ibig ay hindi dapat maging kulungan. Dapat itong maging hardin. Magtanim ka, pero huwag mong kalimutan na magtayo ng sarili mong bakod. Isang bakod na hindi makikita ng iba, isang lakas na sayo lang. Para kahit anong bagyo ang dumating, kahit iwanan ka ng hardinero, mananatili kang nakatayo. Ang mga salitang iyon ang naging pundasyon ng kanyang lihim na buhay, habang si Castor ay abala sa pagpapalago ng kanilang social status. Si Luningning ay tahimik na nagpapalago ng sarili niyang kapangyarihan. Isinara niya ang vault, ang kanyang puso,
ay matatag na. Tapos na ang pagtatago. Oras na para gamitin ang bakod na matagal na niyang itinayo. Gabi na nang makatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Diaz. Luningning! Natanggap na nila ang kapapeles. Gaya ng inaasahan, minaliit lang ito ng kampo ni Mr. Madrigal. Ang sabi ng abogado niya, "Good luck getting anything." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. "Magaling, hayaan niyo lang sila. Mag-antay lang tayo." Sa kabilang bahagi ng syudad, sa opisina ni Castor Madrigal, nagkakasiyahan sila ng kanyang mga abogado. Katatapos lang nilang pagtawanan ang demand letter mula sa asawa niya. Seriously? Annulment? Sa tingin niya matatakot ako? Halakhak ni Castor habang nagsasalin ng mamahaling whiskey sa kanyang baso. Let her paint her frustrations away. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang CFO, si Mr. Tertan, na namumutla at pawis na puwis. "Sir, may problema po tayo," sabi nito. Nanginginig ang boses. "What is it, Tan? Can't you see I'm busy celebrating my freedom?" Biro ni Castor. "Sir, may isang unknown entity, isang private equity firm na tinatawag na Sinag Equity." Hirap na paliwanag ng CFO. Bigla po silang bumili ng napakalaking porsyento ng publicly traded shares ng Madrigal Legacy sa loob lang ng isang hapon at a very high price. Nabitawan ni Castor ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Sinong nasa likod niyan?" Tanong ni Castor. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng kayabangan. "Hindi po namin alam, sir," sagot ni Mr. Tan. "They're a ghost. Parang sinag lang na biglang sumulpot mula sa anino." Nakatanggap si Silvana Montes ng isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Maikli lamang ang mensahe. "The Versailles Private Dining Room, 7 p.m. tonight. Come alone. It's about your future." Napangisi si Silvana. Alam na niya kung kanino galing ito, kahit hindi niya kilala ang numero. Sino pa ba? Ang kawawang asawa. Ang tubig na walang lasa. Siguradong nalaman na nito ang tungkol sa kanila ni Castor at gusto nitong makipag-eskandalo. Isang bahagi niya ang gustong huwag itong pansinin, ngunit mas nanaig ang kuryosidad. Ano kaya ang gagawin ng isang babaeng walang gulugod? Iiyak? Magmamakaawa? Kaya naman, nagsuot si Silvana ng kanyang pinakamapulang bestida, isang kasuotang humahapit sa kanyang perpektong katawan. Naglagay siya ng matapang na pulang kolorete sa labi. Kung gusto ng giyera ng babaeng iyon, bibigyan niya ito ng isang laban na hindi nito malilimutan. Pagdating niya sa The Versailles, isang mamahaling restaurant na kilala sa pagiging eksklusibo, agad siyang iginiya ng staff sa isang private room. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Luningning. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Nakasuot lamang ito ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok ay nakalugay lang, walang alahas, maliban sa isang manipis na kwintas. Hindi siya mukhang isang asawang galit. Mukha siyang payapa. At iyon ang unang bagay na nakaalarma kay Silvana. "You came," sabi ni Luningning. Ang boses ay kalmado, nang hindi man lang lumingon. "Of course," sagot ni Silvana. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Pumasok siya at umupo sa silyang nasa harapan ng mesa. "Hindi ko naman palalampasin ang anumanang dramang inihanda mo. Anong gusto mong gawin? Sabunutan ako? Sigawan? Sige, I'm all yours." Dahan-dahang humarap si Luningning. Tinitigan niya si Silvana mula ulo hanggang paa. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahid ng galit o inggit. Ang naroon ay pagsusuri na para bang tinitingnan niya ang isang pyesa sa isang chessboard. "Sayang ang oras ko para sa mga ganyang kababaw na bagay, Silvana," malamig na sabi ni Luningning. Umupo siya sa kabilang silya, nagdekrus ng mga binti.
Ang kilos niya ay puno ng grasya at kumpiyansa na hindi pa nakikita ni Silvana sa kanya noon. Kung ganoon, bakit ako nandito? Tanong ni Silvana. Medyo naiinis na sa katahimikan ng kaharap. Para pag-usapan ang feelings mo, dahil kung oo, wala akong pakialam. Isang bahagyang namangiti ang gumuhit sa labi ni Luningning, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ako naparito para sa asawa ko, sabi niya, at ang bawat salita ay tila may bigat. Naparito ako para sa negosyo. Natigilan si Silvana. Negosyo? Hindi sumagot si Luningning. Sa halip kinuha niya ang isang itim na folder na nasa tabi niya at marahan itong itinulak sa gitna ng mesa patungo kay Silvana. Tinitigan ni Silvana ang folder, nag-aalangan. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi mga litrato nila ni Castor. Ang nasa loob ay mga kopya ng bank transfers, mga dokumento ng isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Castor, at mga detalye ng isang proyektong real estate na may mga questionableng transaksyon. Ito ang mga sikretong pinansyal ni Castor na kahit siya, bilang malapit dito, ay pahapyaw lang na naririnig. Napaaangat ang tingin ni Silvana. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Saan mo nakuha ang mga to? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, sagot ni Luningning. Ang kanyang mga daliri ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Ang mahalaga ay kung anong kaya nating gawin gamit ang mga yan. Nating? Ulit ni Silvana. Anong nating? Gusto mong makuha si Castor, di ba? Gusto mong maging Mrs. Madrigal? O baka naman, may iba kang gusto? Tanong ni Luningning. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Silvana. Makinig ka, Silvana. Pareho nating alam na si Castor ay arogante. Masyado siyang kampante. Akala niya, hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Oras na para may magturo sa kanya ng leksyon. At ikaw ang magtuturo sa kanya, ang asawang tubig na walang lasa. Pang-iinis ni Silvana, sinusubukang bawiin ang kontrol sa usapan. Hindi nasaktan si Luningning. Sa halip, tumango siya. Oo, dahil ang tubig, kapag naipon, nagiging baha. At kayang nitong anurin ang kahit anong toring itinayo sa buhangin. Ipinatong ni Luningning ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng folder. Tutulungan kitang makuha ang gusto mo, at tutulungan mo akong makuha ang gusto ko. Magtulungan tayong napabagsakin siya. Pagkatapos, sayo na siya. Sayo na ang lahat ng miiwan sa kanya. Ang pangalan, ang kahihiyan, ang pagbagsak. Aalis ako ng tahimik. Tinitigan siya ni Silvana na para bang nababaliw na ito. Isang desperadong asawa na handang ibigay ang kanyang asawa sa kabit. Ngunit may mali. May kulang sa kwento. Ang Luningning na nasa harapan niya ay hindi desperado. Siya ay kalkulado. Bakit ko gagawin yan? Tanong ni Silvana. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Sumandal si Luningning sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon may bahid ng awa sa kanyang mga mata. At iyon ang mas lalong nagpakaba kay Silvana. Dahil alam ko ang lahat, mahinang sabi ni Luningning. Alam ko kung bakit mo talaga nilapitan si Castor. Alam ko ang nangyari sa pamilya mo, sa Montes Shipping Lines, at sa tatay mo. Sa pagbanggit ng mga salitang iyon, para bang isang maskara ang nabasag sa mukha ni Silvana. Ang perpektong pagkakapinta ng kanyang pulang, labi ay bahagyang bumuka. Sa isang saglit, nawala ang Silvanang sanay sa laro. Ang lumabas ay isang babaeng natigilan. Isang multo ng nakaraan ang biglang bumisita sa kanyang mga mata. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim. Ang bigat ng isang matagal nang kinikim-kim na galit at pighati. Mabigat ang tensyon sa loob ng boardroom ng Madrigal Legacy Holdings. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay tila isang larangan ng digmaan. Sa gitna nito,
Si Castor Madrigal, nakaupo sa dulo, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong disposisyon, ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. Ano ang ibig sabihin nito, Castor? Tanong ng isang matandang miyembro ng board, si Don Ricardo, habang itinuturo ang financial report. Sino itong Sinag Equity? Saan sila nanggaling? Bakit bigla silang may hawak na 10% ng ating kumpanya? Ngumiti si Castor, isang nangiting pilit at walang init. Isang minor inconvenience lang yan, Don Ricardo. Probably just some vulture fund trying to make a quick profit. Hayaan niyo sila. Once they realize we're not for sale, they will back off. Pero alam niyang hindi iyon totoo. Ang galaw ng Sinag Equity ay hindi pangkaraniwan. Masyadong malinis, masyadong mabilis, masyadong agresibo. Para itong isang bihasang mga ngaso na hindi nagpapakita ng anino. At iyon ang bumabagabag sa kanya. Sa mundo niya, walang sikretong hindi nabibili, walang kalabang hindi nakikilala. Huwag kayong mag-alala. Pagtatapos niya sa pulong, ang boses ay puno ng kumpiyansang hindi niya nararamdaman. Madrigal legacy is strong. I am in control. Pag-alis ng mga miyembro ng board, naiwan siyang mag-isa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Hinampas niya ang lamesa ng malakas. Sino ka? Sigaw ng kanyang isip. Kinagabihan, pinuntahan niya si Silvana sa kondo nito. Ito ang kanyang takasan, ang kanyang alak. Kailangan niya ang apoy nito para pawin ang lamig ng pag-aalala na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Stressful day? Malambing na tanong ni Silvana habang minamasahe ang kanyang mga balikat. Nakasuot ito ng isang manipis na sutlang roba. You have no idea, sagot ni Castor, ipinikit ang mga mata. This damn Sinag Equity is giving me a headache. And on top of that, si Luningning pa. Bakit? Bakit? Anong ginawa niya? Tanong ni Silvana. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Nagpadala ng annulment papers. The nerve! Natawa si Castor ng mapakla. Akala niya siguro matatakot ako. Akala niya may makukuha siya. She has no idea how the world works. Sumandal si Silvana at bumulong sa kanyang tainga. Hayaan mo na siya. She's just a bitter, boring woman. Ikaw ang mahalaga. Ikaw ang hari dito. Walang sino man ang kayang magpabagsak sa'yo. Ang mga salita ni Silvana ay musika sa kanyang pandinig. Iyon ang gusto niyang marinig. Iyon ang kailangan niya. Hinalikan niya ito. Gutom at mapusok. Pilit na iwinawaksi ang mga problema sa likod ng panandaliang aliw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, habang si Castor ay naglalabas ng kanyang mga sama ng loob tungkol sa negosyo, si Silvana ay maingat na nagtatanong. May hinala ka ba kung sino sila? Anong mga next steps mo? Bawat tanong ay tila isang patak ng lason, inosente sa pandinig, ngunit nakamamatay ang layunin. At si Castor, sa kanyang kayabangan, ay ibinibigay ang lahat ng sagot. Hindi niya alam na bawat salitang binibitawan niya ay direktang ipinapasa ni Silvana sa isang taong tahimik na naghihintay. Kinabukasan, habang nasa opisina, muling sumagi sa isip ni Castor si Luningning. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Bakit hindi man lang ito tumatawag? Nagmamakaawa? Hindi ba nito namimiss ang buhay na ibinibigay niya? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Maybe I should call her. Hindi para humingi ng tawad, kundi para kontrolin ang sitwasyon. Para paalalahanan ito kung sino ang mas makapangyarihan. Para sabihin dito na itigil na ang kahibangang ito at umuwi na. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero nito. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Voicemail. Ang pamilyar na boses ni Luningning, kalmado at malinaw, ang sumagot. You've reached Luningning. I can't take your call right now. Please leave a message. Binabaan niya ito. Ang kanyang panga ay nag-igting. Hindi siya pinansin. Si Castor Madrigal,
Hindi pinansin ng sarili niyang asawa. Ang insulto ay mas matindi pa kaysa sa problema niya sa negosyo. Sa sobrang inis, sinubukan niyang muli. Ganoon pa rin. Voicemail, sino ka sa akala mo luningning? Sigaw niya sa kanyang isip. Ang babaeng dati ay sumasagot. Bago pa man matapos ang unang ring ay ngayon, hindi na maabot. Isang pakiramdam na hindi niya gusto ang gumapang sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Gabi na at pauwi na sana siya nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa kanyang public relations head. Ang subject, urgent. Napakunot noo si Castor at binuksan ito. Ang email ay naglalaman ng isang link sa online edition ng pinakamalaking business newspaper sa bansa. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang pinindot ang link. Nang lumabas ang pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Sa mismong front page, sa itaas ng isang malaking litrato niya nakuha sa isang event, naroon ang headline, nakasulat sa malalaki at matatapang na letra. Madrigal Legacy Holdings, nakaamba ang hostile takeover. Ang digmaan ay nakakapagod. Ito ang naisip ni Luningning habang nakatayo sa gitna ng kanyang art gallery, ang Silangan Arts. Ang mga tawag mula sa kanyang mga abogado, ang mga secret reports mula kay Silvana, ang mga utos na ibinibigay niya bilang si Reyna Sinag, lahat ng ito ay unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Manalo man siya sa bawat laban, may bahagi sa kanya na nangungulila sa katahimikang matagal na niyang kinalimutan. Ang gallery ang kanyang naging kanlungan. Dito, napapalibutan siya ng mga obra na sumisimbolo sa kanyang tunay na pagkatao. Ang bawat pinta ay isang piraso ng kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang isang malaking canvas na nagpapakita ng isang malawak na karagatan sa ilalim ng kalmadong kalangitan. Iyon ang gusto niyang maramdaman ngayon, kapayapaan. Ngunit kahit dito, ang anino ng digmaan ay sumusunod sa kanya. Kailangan niya ng bagong lugar. Kailangan niyang lumaba. Napansin niya ang isang bagong bukas na coffee shop sa kabilang kalye. Maliit lang ito, gawa sa salamin at kahoy, may mga halamang gumagapang sa pader. May kakaibang anyaya ang lugar. Nagpasya siyang subukan ito. Pagpasok niya, isang mainit na amoy ng bagong giniling na kape at cinnamon ang sumalubong sa kanya. Ang interior ay minimalist ngunit maginhawa. Natural na liwanag ang nanggagaling sa mga bintana. Mahina lamang ang tugtog, isang acoustic na kanta. Ito ay isang mundo na malayo sa mga mararangyang restaurant at malamig na boardrooms na kanyang kinasanayan. Kapihan ng pagtahak. Basa niya sa pangalang nakaukit sa isang piraso ng kahoy sa may counter. Coffee Shop of the Journey. Isang kakaibang pangalan. Umorder siya ng isang simpleng latte at naghahanap ng mauupuan. May isang bakanting mesa sa sulok, malapit sa bintana. Habang naglalakad patungo roon, dala ang kanyang mainit na kape. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa mga problemang kailangan niyang harapin. Anong susunod na hakbang ni Castor? Magkano pa ang kailangan ng Sinag Equity para makuha ang controlling stake? Sa kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang lalaking biglang tumayo mula sa kabilang mesa para kunin ang nahulog nitong lapis. Bahagya silang nagkabanggaan. Sa isang iglap, ang kapeng hawak ni Luningning ay tumapon, direkta sa mga malalaking papel na nakalatag sa mesa ng lalaki. Mga architectural blueprint na puno ng mga masusing guhit at numero. Nako! Gulat na bulalas ni Luningning. Agad niyang ibinaba ang tasa at kumuha ng tissue mula sa kanyang bag. Sinusubukang punasan ang kumakalat na mantsa ng kape. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Naku Diyos ko, ang mga plano mo. Ang lalaki ay natigilan. Nakatingin sa kanyang mga blueprint na nabinyagan ng kape. Sa simula, bakas ang inis sa mukha nito. Ngunit nang makita niya ang tunay na pag-aalala at pagkataranta sa mukha ni Luningning,
Napalitan ito ng isang magaan na buntong hininga. Hayaan mo na, miss, sabi nito. Ang boses ay kalmado at malalim. Papel lang yan. At saka, baka sign na ito na kailangan ko ng coffee break. Inangat ni Luningning ang kanyang tingin. Ang lalaki ay matangkad, may simpleng suot na itim na t-shirt at maong. Ang kanyang mukha ay may maamong mga mata at isang ngiting bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Pero, nasira ko ang trabaho mo, giit ni Luningning, nahihiya. Please, hayaan mo akong bayaran o ipaprint ko ulit kahit ano. Umiling ang lalaki at ngumiti. Huwag mo nang alalahanin, kasalanan ko rin, bigla akong tumayo. Itinuro nito ang upuan. Maupo ka muna. Mukhang mas kailangan mo ng kape kaysa sa akin. Naupo si Luningning, ramdam pa rin ang hiya. Ako si Luningning. Bughaw, sagot nito, inilahad ang kamay. Bughaw Lazaro. Ang kanyang palad ay magaspang ngunit mainit. Bughaw? Ulit ni Luningning. Like the color blue? Tumango ito. My parents were artists. Mahilig sila sa mga kulay. Architect ka? Tanong ni Luningning. Itinuturo ang mga blueprint. Oo, actually, ako ang nagdisenyo ng lugar na to. Sabi niya, may halong pagmamalaki. Biglang nagkaroon ng interes si Luningning. Talaga? Ang ganda. Mahusay ang paggamit mo ng natural na ilaw at espasyo. May pakiramdam na bukas pero intimate pa rin. Nagulat si Bughaw sa kanyang sinabi. Salamat. Bihira ang nakakapansin ng mga ganyang detalye. May alam ka sa design? Mahilig lang ako sa sining. Simpleng sagot niya. Ayaw nang magbigay ng detalye. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagsimula sa arkitektura, napunta sa sining, sa musika, sa mga paboritong libro. Ang usapan ay magaan at natural. Walang yabang, walang pagkukunwari. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakikipag-usap si Luningning sa isang taong hindi alam ang kanyang apelyido, ang kanyang kayamanan, o ang kanyang mga problema. Isang taong nakikita lamang siya bilang si Luningning. Bakit kapihan ng pagtahak ang pangalan? Tanong niya. Sumandal si Bughaw. Dahil naniniwala ako na lahat tayo, araw-araw, ay nasa isang paglalakbay. May mga pagod, may mga naliligaw, may mga masaya. Ang lugar na to, gusto ko maging isang pahingahan, isang lugar kung saan pwedeng huminto sandali ang mga manlalakbay, uminom ng kape, at mag-ipon ulit ng lakas bago magpatuloy sa kanilang pagtahak. Ang mga salitang yon ay tumama ng direkta sa puso ni Luningning. Ganoon na ganoon ang nararamdaman niya. Isang pagod na manlalakbay sa gitna ng isang bagyo. Nang tumayo na si Bughaw para umalis, kumuha ito ng isang calling card mula sa kanyang wallet. Heto, sabi niya, iniabot ito kay Luningning. Sana makita kitang muli para makabawi ako sa natapong kape. Kinuha ni Luningning ang card. Dapat ako ang bumabawi sa'yo. Wag na, ngiti nito. Mas masaya kung ako ang manlilibre. Umalis si Bughaw, nag-iwan ng isang pakiramdam ng gaan at pag-asa kay Luningning. Tinitigan niya ang card, Bughaw Lazaro, Architect. At sa sulok ng coffee shop na yon, sa gitna ng digmaang kanyang nilalabanan, si Luningning Alcacid ay ngumiti. Isang tunay, taos-pusong ngiti. Ang unang ngiti niya sa loob ng napakatagal na panahon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang pangalan ni Castor Madrigal at ng kanyang kumpanya ay laman na ng bawat business news program sa telebisyon, bawat major newspaper at bawat social media feed. Madrigal Legacy, iniimbestigahan sa isang illegal land deal. Mula sa penthouse ng kanyang opisina, pinanood ni Castor ang sarili niyang mukha sa isang malaking flat-screen TV. Ang mga salita ng news anchor ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang Valle Verde Highlands
Isa sa kanyang pinakapinagmamalaking proyekto, ang sentro ng iskandalo, mga akusasyon ng paggamit ng dummy corporations at pamimeke ng mga environmental permits. Impormasyong dapat ay nakabaon na ng malalim. Patayin mo yan! Sigaw niya sa kanyang sekretarya na nanginginig na hinanap ang remote control. Nang mamatay ang TV, ang katahimikan sa opisina ay mas lalong nakabibingi. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga board members, mga investors, mga bangko. Hindi niya sinasagot ang mga ito. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting. Ang lahat ng kanyang department heads ay naroon. Nakatayo na parang mga sundalong nag-aantay ng hatol. Sino? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Castor. Ang kanyang boses ay isang dagundong ng galit. Sino ang naglabas nito? Sino ang traidor sa kumpanyang ito? Walang umimik. Ang lahat ay nakayuko. Takot na magsalita. Tan, ikaw ang CFO. Dapat alam mo kung sino ang may access sa mga dokumentong yon. Sigaw niya kay Mr. Tan, ang parehong taong nagbalita sa kanya tungkol sa Sinag Equity. Sir, confidential po ang mga papeles na yon. Tanging ang opisina niyo lang po ang may kumpletong kopya. Nauutal na sagot ni Mr. Tan. Ang sagot na yon ay lalong nagpasiklab sa galit ni Castor. Kung ganoon, ang traidor ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. O mas malala pa. Lahat kayo, gusto kong mag-imbestiga. Hanapin niyo kung sino ang ahas sa pamamahala ko. I don't care how you do it. Just find me a head on a platter. Sigaw niya. Now get out. All of you. Nagsilabasan ang lahat, nag-iiwan sa kanya sa isang opisina na biglang parang naging kulungan. Nawawala na siya sa sarili. Ang mga haliging matagal niyang itinayo, kapangyarihan, impluwensya, takot, ay unti-unting nayayanig. Kinagabihan, sa comfort room ng kanyang galit, pinuntahan niya si Silvana. Doon, sa yakap nito, sinubukan niyang hanapin ang kapayapaan. It's a conspiracy, Van, sabi niya habang nakahiga sa dibdib nito. Someone is out to get me. This is a deliberate attack. Shh! Pagpapatahan ni Silvana, hinahaplos ang kanyang buhok. Of course it is. Naiinggit lang sila sa'yo. You're too successful, too powerful. Malalagpasan mo rin to. Ikaw pa ba? Ang bawat salita ni Silvana ay isang balsamo sa kanyang sugatang ego. Ngunit habang siya ay nakapikit, abala sa pagtanggap ng kunwaring simpatya, hindi niya nakita ang malamig na ngiti sa mga labi ni Silvana. Hindi niya nakita ang pagkuha nito sa telepono at ang pagpindot sa iisang pangalan sa contact list nito, L. Ang text ay maikli. He's breaking down. The plan is working perfectly. Biglang tumunog ang telepono ni Castor. Sa screen, lumabas ang pangalan na mas kinatatakutan niya kaysa sa lahat ng regulators at investors. Father. Agad siyang bumangon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Sinagot niya ang tawag. Dad. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang awa. Isang kahihiyan. Yan ang tawag sa'yo, Castor. Isang malaking kahihiyan sa pangalan ng mga madrigal. Dad, I can fix this. Fix this? Buong buhay mo, puro kayabang. Akala mo kaya mong bilhin ang lahat. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang legacy na itinayo ng lolo mo, dinudungisan mo dahil sa katangahan mo. It was a calculated risk. Huwag mo akong kausapin na parang isa ako sa mga empleyado mo. Bata. Sigaw ng ama niya. Ayusin mo to. At kung hindi mo kaya, ako mismo ang mag-aalis sa'yo sa pwestong yan. Naiintindihan mo ba? Click. Binabaan siya. Ang tawag na yon ay mas masakit kaysa sa lahat ng masamang balita. Ang huling haligi ng kanyang kumpiyansa, ang paghanga ng kanyang ama, ay gumuho na rin. Para siyang isang hayop na nasukol, wala nang matakbuhan. Ang mga investors ay umaatras. Ang board ay nagagalit.
Ang ama niya ay nagbanta. At si Luningning. Luningning. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Si Luningning, ang kanyang asawa, ang babaeng palaging nasa likod niya, tahimik, maaasahan, ang babaeng hindi siya iiwan kahit anong mangyari, tubig. Ngayon, kailangan niya ng tubig para pawiin ang apoy na tumutupok sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Nagmaneho siya ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Dumiretso siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang art studio. Naabutan niya si Luningning doon, nakatalikod sa kanya, nagpipinta. Ang liwanag ng buwan ang tanging ilaw sa silid. Ning! Tawag niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagod. Dahan-dahang lumingon si Luningning. Ang mukha nito ay kalmado, walang emosyon. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Lumapit si Castor. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, ibinaba niya ang kanyang pride. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang babaeng minaliit niya, at nagmakaawa. Ning, tulungan mo ako, bulong niya. Bawiin mo na ang annulment. Sabihin mo sa lahat na nagkaayos na tayo. Ipakita natin na matatag tayo. I need you. Please. Hindi kumibo si Luningning. Tinitigan lang siya nito ng kanyang mga matang malalim at hindi na mabasa. I can't lose the company, Ning. It's my life. It's our life. Pagpapatuloy ni Castor, ang kanyang boses ay nanginginig na. Gagawin ko ang lahat. Just help me. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Luningning. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi masaya. Ito ay, tapos na. Huli na ang lahat, Castor. Ang lugar ng kanilang tagpuan ay isang tahimik na bar sa isang 5-star hotel, isang lugar na amoy lumang aklat, mamahaling leather, at mga sikretong ibinubulong lamang, malayo sa ningning ng restaurant kung saan sila unang nagkita at mas malayo sa init ng kondo ni Silvana. Ito ay isang lugar na walang bahid ng alaala ni Castor. Naunang dumating si Luningning, nakaupo sa isang madilim na sulok, may isang baso ng tubig sa harapan. Pagdating ni Silvana, hindi na ito ang babaeng nakapula na handang makipag-away. Nakasuot ito ng isang eleganteng charcoal gray na damit. Simple lang ang ayos, wala na ang mapanghamong na ngiti. Ang naroon ay isang babaeng pagod at maingat. Gumagana ang plano. Sabi ni Silvana, ang kanyang boses ay mahina. Pagkaupo niya, he's losing his mind. He's desperate. Pumunta pa siya sa'yo para humingi ng tulong. Tumangulang si Luningning, hindi nagulat. Inaasahan ko na yan. Ang hindi ko inaasahan ay ang lakas ng loob mong tanggihan siya. Pag-amin ni Silvana. Akala ko, sa isang saglit, bibigay ka. Matagal nang tapos ang bahaging iyon ng buhay ko. Simpleng sagot ni Luningning. Tinitigan niya si Silvana. May isang bagay pa tayong kailangang pag-usapan. Napakunot noo si Silvana. Ano? Ang totoong dahilan kung bakit mo ginagawa ito, sabi ni Luningning. Ang kanyang tingin ay direkta at hindi nagbabago. Hindi dahil sa pera, at lalong hindi dahil sa pag-ibig mo kay Castor. Kailangan kong malaman, Silvana. Dahil sa susunod na hakbang, kailangan ko ng kasiguraduhan na hindi ka aatras. Natigilan si Silvana, para siyang isang aklat na biglang binuklat sa pinakasikretong pahina. Yumuko siya at tinitigan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Mga kamay na perpekto ang pagkakamanicure, ngunit bahagyang nanginginig. Ang tatay ko. Panimula niya. Ang kanyang boses ay biglang naging garalgal. Si Ricardo Montes. Siya ang nagmamay-ari ng Montes Shipping Lines. Isa siya sa mga pinakamabait at pinakamarangal na taong kilala ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noon, bago pa maging Madrigal Legacy ang kumpanya nila, partner sila ng tatay ko, si Don Ignacio, ang ama ni Castor, ang pinakamatalik na kaibigan ni Papa. O yun ang akala namin.
Huminga siya ng malalim. Nagkaroon ng problema sa isang malaking shipment. Biglang may lumabas na mga dokumento na nagpapatunay na nagpupuslit ng kontrabando ang kumpanya namin. It was a setup. Isang malinis na pagtatraidor. Si Don Ignacio ang nasa likod ng lahat. Tinanggal niya ang partnership. Siniraan niya ang pangalan ng tatay ko sa buong business community. Tinawag siyang manloloko, magnanakaw. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit pilit niya itong pinipigilan. Nawala sa amin ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang dangal, ang tatay ko. Hindi niya kinaya. Isang gabi, natagpuan ko na lang siya sa kanyang library. Wala nang buhay. Ang huling mga salita ay tila mga bubog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang Silvanang matapang at palaban ay nawala. Ang nasa harapan ni Luningning na ngayon ay isang batang babae na nasaksihan ang pagkasira ng kanyang mundo. Pinalaki ako ng nanay ko na may iisang layunin. Ang ipaghiganti ang tatay ko. Ang bawiin ang aming pangalan. Kaya nilapitan ko si Castor. Ginamit ko ang lahat ng meron ako para makuha ang tiwala niya, para makapasok sa mundo nila, para sirain sila mula sa loob, tulad ng ginawa nila sa amin. Pagkatapos ng kanyang kwento, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi umimik si Luningning, hindi siya nagbigay ng mga salita ng awa o simpatya. Sa halip, kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang bag, isa pang itim na folder, katulad ng una. Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ni Silvana. Nagtatakang binuksan ito ni Silvana. Ang laman nito ay hindi tungkol kay Castor. Ang laman nito ay tungkol sa kanyang ama. Mga lumang artikulo ng dyaryo, mga kopya ng sworn affidavit mula sa mga dating empleyado ng Montes Shipping na matagal nang nagtago. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang kopya ng bank statement mula sa isang Swiss account na nagpapakita ng malaking transfer ng pera mula kay Don Ignacio papunta sa taong nagtanim ng ebidensya laban sa kanyang ama. Napaangat ang tingin ni Silvana kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Paano mo nakuha ang mga ito? Bago pa kita lapitan, ginawa ko na ang aking pagsasaliksik. Mahinahong sagot ni Luningning. Hindi ako pumipili ng kasangga nang hindi ko alam ang buong kwento. Inilahad ni Luningning ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang ginagawa natin ay hindi lang para sa akin. Para rin ito sa'yo, sa tatay mo. Ang pagbagsak ni Castor ay simula pa lang. Ang susunod ay ang paglilinis sa pangalan ng pamilya mo. Tinitigan ni Silvana ang kamay ni Luningning, pagkatapos ay ang mukha nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buo, hindi bilang karibal, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babaeng may sariling lakas at prinsipyo. Inabot ni Silvana ang kamay ni Luningning. Ang kanilang pagpisil ay mahigpit at panandalian. Hindi ito isang pagkakamay ng pagkakaibigan. Ito ay isang kontratang nilagdaan sa katahimikan, isang pagkilala sa lakas at sakit ng isa't isa. Bakit? Tanong ni Silvana. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Bakit mo ginagawa ito? Pwede mo namang gawin ito mag-isa. Tumingin si Luningning sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ni Silvana ang refleksyon ng sarili niyang sakit. Dahil walang babae ang dapat maranasan ang ginawa nila sa atin. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat umaga ni Luningning ay nagsisimula sa mga tawag mula sa mga abogado at nagtatapos sa mga encrypted messages mula kay Silvana. Ang laro ay nagpapatuloy at siya ay nananalo. Ngunit ang bawat panalo ay may kapalit na kapaguran. Ang kanyang buhay ay naging isang chessboard at nakalimutan na niya ang pakiramdam ng maging isang tao lamang. Isang hapon, habang abala siya sa pagrepaso ng mga dokumento, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang pamilyar na numero. Hi Luningning, Buhaw here. May gusto sana akong ipakita sa'yo kung hindi ka abala. Isang lugar na puno ng pangarap.
Napangiti si Luningning. Sa lahat ng mensaheng natatanggap niya, ito lang ang nagbigay ng gaan sa kanyang dibdib. Nag-reply siya ng isang simpleng, "Sige." Nagkita sila sa isang lugar na malayo sa syudad. Isa itong construction site. Ang naroon pa lamang ay ang balangkas ng isang gusali, mga bakal at semento, at ang amoy ng basang lupa at bagong pinutol na kahoy. Ito na ba yung lugar ng mga pangarap? Tanong ni Luningning, bahagyang natatawa habang maingat na naglalakad sa hindi pantay na daan. Hindi pa, ngiti ni Bughaw habang inaalalayan siya. Pero malapit na. Inilahad niya ang kanyang mga kamay na para bang ipinapakita ang isang kaharian. Ito ang magiging Alab Community Center. Isang lugar para sa mga batang gustong mag-aral ng sining, pagpipinta, musika, sayaw, pero walang pambayad. Isang libreng santuaryo para sa kanilang pagkamalikhain. Natigilan si Luningning. Tinitigan niya ang balangkas ng gusali. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na bakal at semento. Ang nakikita niya ay mga batang tumatawa, mga pinsel na sumasayaw sa canvas, mga musikang tumutugtog. Bughaw, ito ay pangarap ko. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning, mas maliwanag pa sa sikat ng hapon. Gusto kong magtayo ng mga istruktura na may kaluluwa, mga lugar na nagbibigay, hindi lang kumukuha. Habang nagsasalita si Bughaw tungkol sa kanyang mga plano, sa kanyang pagnanais na makatulong, sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng sining, si Luningning ay tahimik lang na nakikinig. Nakita niya ang isang passion na totoo at dalisay. Isang passion na hindi tungkol sa kapangyarihan o pera, kundi tungkol sa paglikha at pag-asa. Ito ang kompletong kabaligtaran ng mundong gustong ipaglaban at sirain ni Castor. Pagkatapos ng kanilang paglilibot, dinala siya ni Bughaw hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit at simpleng karinderya sa tabi ng daan. Umupo sila sa isang mesang plastik at umorder ng mainit na bulalo at kanin. "Pasensya na kung dito kita dinala," sabi ni Bughaw. "Pero dito ang pinakamasarap na bulalo sa buong probinsya. Ito ang perpekto," sagot ni Luningning. At ito ay totoo. Ang simpleng paligid, ang init ng sabaw, ang tunog ng mga sasakyang dumadaan, lahat ng ito ay totoo. Walang pagkukunwari. Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Luningning ang tungkol sa kanyang ina at kung paano nito sinuportahan ang kanyang pagpipinta. Ikinuwento ni Bughaw ang tungkol sa kanyang mga magulang na pintor at kung paano siya natutong makita ang istruktura at disenyo sa lahat ng bagay. Sa gitna ng kanilang tawanan, may nakitang kalungkutan si Bughaw sa mga mata ni Luningning. Isang anino na dumadaan paminsan-minsan, isang bigat na hindi kayang itago ng kanyang mga ngiti. Hindi siya nagtanong. Hindi niya sinubukang alamin kung ano yon. Sa halip, sinabi niya sa isang mahinahon at seryosong boses, "Ano man ang pinagdadaanan mo, Luningning, malalagpasan mo rin yan." Ang simpleng mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Luningning. Hindi siya hinusgahan, hindi siya pinilit magkwento. Binigyan lang siya ng pangunawa, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Naramdaman niyang may namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. "Salamat, Bughaw." Yun lang ang nasabi niya. Habang pauwi na sila, isang hibla ng buhok ang tumabing sa mukha ni Luningning dahil sa hangin. Bago pa niya ito maialis, dahan-dahang itinaas ni Bughaw ang kanyang kamay at marahan itong inipit sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ni Luningning. Ang simpleng kilos na yon ay nagpadala ng 1,000 boltahe ng kuryente sa kanyang buong katawan. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Bughaw, walang nakitang pagnanasa si Luningning. Ang nakita niya ay paggalang, paghanga, at isang emosyon na hindi pa niya handang pangalanan. Sa kabilang dako, sa loob ng isang mamahaling kotse,
na mabilis na tumatakbo sa kalsada. Si Castor Madrigal ay lasing at galit. Katatapos lang ng isa na namang masamang araw. Ang pagtanggi ni Luningning sa studio ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang insulto sa kanyang pagkalalaki. Napadaan siya sa karinderyang yon. At sa isang iglap, napapreno siya nang wala sa oras. Sa ilalim ng isang madilaw na bumbilya, sa isang mesang plastik, nakita niya sila, ang kanyang asawa at isang lalaking hindi niya kilala. Nakita niya ang pagtawa ni Luningning, isang tawang hindi niya narinig sa loob ng maraming taon, isang tawang totoo at masaya. Nakita niya ang marahang paghaplos ng lalaki sa mukha nito, isang itim na galit ang biglang dumagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito selos na galing sa pag-ibig, ito ay selos na galing sa pag-aari. Ang kanyang tubig na walang lasa, ang kanyang palamuti, ang kanyang anino ay may ibang mundo. At sa mundong iyon, masaya ito nang wala siya. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanila. Akin lang siya. Bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay may lason. Akin lang. Ang Grand Ballroom ng Madrigal Tower ay napuno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Ito ang araw ng emergency shareholders meeting ng Madrigal Legacy Holdings. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat bulungan ay puno ng espekulasyon. Ang lahat ay naroon para saksihan ang isang laban. Ang laban para sa kaluluwa ng kumpanya. Sa gitna ng lahat, sa presidential table, nakaupo si Castor Madrigal. Sa panlabas, siya ay kalmado, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay perpektong inayos. Ngunit ang kanyang mga mata ay mailap at ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay bahagyang nanginginig. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, si Don Ignacio, na may mukhang kasintigas ng bato. Sinimulan na natin ang investigasyon sa mga paratang laban sa atin. Panimula ni Castor, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. At tinitiyak ko sa inyong lahat na ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong sirain ang pangalan ng Madrigal. Ang kumpanya ay matatag. Ako ay nananatiling inyong CEO at hindi ko hahayaang masira ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Alam ng lahat ang totoong dahilan kung bakit sila naroon. Ito ay dahil sa mosyon na inihain ng misteryosong Sinag Equity, isang vote of no confidence laban kay Castor Madrigal. Kung wala ng ibang katanungan, sabi ni Castor, sinusubukang tapusin ang pulong, ipagpatuloy na natin ang botohan. Sandali. Isang boses ang pumutol sa kanya, isang boses na pamilyar, ngunit may bagong kapangyarihan. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. Doon, nakatayo si Attorney Diaz, ang abogado ni Luningning. Naglakad ito papasok nang may kumpiyansa, kasunod ang ilang mga staff na may dalang mga dokumento. Attorney Diaz, sabi ni Castor, halatang inis. Wala kang lugar dito. This is a shareholders meeting. Eksakto, Mr. Madrigal, sagot ng abogado. Hindi natitinag. At narito ako para katawanin ang isa sa inyong pinakamalaking shareholder. Napatawa si Castor. Sino? Ang asawa ko? Ang kanyang shares ay hindi sapat para magkaroon ng boses dito. Ngumiti si Attorney Diaz. Hindi, Mr. Madrigal. Hindi si Mrs. Luningning Alcacid ang kinakatawan ko ngayon. Huminto ito sandali. Tinitiyak na ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Narito ako bilang legal counsel ng nag-iisang may-ari ng Sinag Equity. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging si Castor ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At bago pa man natin simulan ang botohan, pagpapatuloy ni Attorney Diaz, ang aking kliyente
ay nais na personal na magpakilala sa inyong lahat. Lumingon ang abogado sa pinto. Bumukas itong muli. At mula sa liwanag, pumasok siya. Hindi na siya ang babaeng nakaputing bestida na nagtatago sa art studio. Hindi na siya ang anino. Ang babaeng naglakad papasok ay si Luningning Alcacid, ngunit hindi siya ang Luningning na kilala nila. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang paglakad ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay matalim. At ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Siya ay isang reyna na naglalakad sa kanyang korte. Sa kanyang paglakad sa gitna ng aisle, lahat ng bulungan ay tumigil. Ang mga taong dati ay tinitingnan lamang siya bilang asawa ni Castor ay ngayon nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at pagtataka. Ang mukha ni Castor ay hindi maipinta. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang ama, ngunit si Don Ignacio ay ganoon din. Gulat na gulat, hindi makapaniwala. Huminto si Luningning sa gitna. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Castor. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Walang bakas ng kaba. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Luningning Alcacid at ako ang nag-iisang may-ari at tagapangulo ng Sinag Equity. Ako si Reyna Sinag. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog. Ang hiyawan at bulungan ay halos sabay-sabay. Imposible! Sigaw ni Castor. Sa wakas ay nakabawi ng boses. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Isa ka lang pintor. Hindi pinansin ni Luningning ang kanyang sigaw. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa loob ng maraming taon, habang ang Madrigal Legacy ay abala sa pagpapalago ng imahe, ako naman ay tahimik na nagpalago ng puhunan. Habang kayo ay nakatingin sa mga tore, ako ay nakatingin sa mga pundasyon. Tumingin siya sa mga shareholders. Nakita ko ang potensyal ng kumpanyang ito, ngunit nakita ko rin ang kabulukan sa pamamahala nito. Ang mga ilegal na transaksyon, ang pagwawalang bahala sa etika, ang pag-prioritize ng pansariling interes kaysa sa kapakanan ng mga namumuhunan. Oras na para sa pagbabago. Humarap siyang muli kay Castor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Panahon na para tanggalin ang isang CEO na mas inuuna ang kanyang ego kaysa sa kanyang tungkulin. Itinaas niya ang kanyang kamay. Bilang may-ari ng pinagsamang 20% ng shares ng kumpanyang ito, formal kong isinusulong ang pagboto para sa no confidence laban kay Mr. Castor Madrigal. Natulala si Castor, 20%. Ang babaeng tinawag niyang tubig na walang lasa ay may hawak na kapangyarihang kayang magpaalis sa kanya sa sarili niyang trono. Simulan ang botohan, utos ni Luningning. Ang resulta ay mabilis. Ang boto ng Sinag Equity kasama ang boto ng mga shareholders na nawalan na ng tiwala dahil sa mga iskandalo ay sapat na. Ngunit may isang huling boto na magiging pako sa kabaong. Tumayo ang corporate secretary. Ang huling boto po ay mula sa isang bagong shareholder na kumakatawan sa 5% ng shares na nailipat lamang kaninang umaga mula kay Ms. Silvana Montes. Sa pagbanggit ng pangalan ni Silvana, ang huling hibla ng pag-asa ni Castor ay naputol. Ang kanyang huling kakampi, ang kanyang alak. Tinraidor din siya. Ang boto ay hindi na kailangang tapusin ng sekretarya. Alam na ng lahat. Tumingin si Luningning kay Castor na ngayon ay nakalubog na sa kanyang upuan, talunan, wasak. Ang hari ay nahulog na mula sa kanyang tore. At ang babaeng minsan niyang tinawag na anino, ang siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang opisina ni Castor Madrigal ay dati-rating sentro ng kapangyarihan. Ang mga pader nito ay saksi
sa mga bilyon-pisong kasunduan at mga pangarap na binuo. Ngayon, ito ay isang mausoleum ng kanyang pagkatalo. Nakatayo si Castor sa gitna ng silid na halos wala ng laman. Ang mga mamahaling gamit ay inililipat na palabas. Ang malaki niyang lamesa na dati simbolo ng kanyang trono ay bakante na, maliban sa isang kahon na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Wala na ang aroganteng CEO. Ang natira ay isang lalaking pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nawala sa kanya ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Ang kumpanya, ang respeto ng kanyang ama, ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Silvana pagkatapos ng pulong. Ang numero nito ay hindi na makontak. Naglaho itong parang bula. Dala ang kanyang huling piraso ng dignidad. Tinraidor siya ng lahat. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan na kailangan niyang harapin ay ang katotohanang siya at siya lamang ang may kasalanan. Ang kanyang kayabangan ang naging lason na pumatay sa sarili niyang kaharian. May isang lugar na lang siyang gustong puntahan. Isang huling lugar, ang art studio. Pagdating niya roon, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang amoy ng pintura at canvas ay hindi nagbago. Nandoon si Luningning, nakatalikod sa kanya, nakaharap sa isang malaking canvas. Hindi ito nagpipinta. Nakatayo lang ito roon, tinitingnan ang kanyang obra. Ito ang parehong eksena noong huli siyang pumunta rito para magmakaawa. Ngunit ngayon, ang lahat ay iba na. Hindi lumingon si Luningning, ngunit alam niyang naroon si Castor. Tapos ka na bang mag-impake? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng panunumbat. Halos. Sagot ni Castor, ang kanyang boses ay paos. Naglakad siya palapit. Hindi sa kanya, kundi sa painting na tinitingnan nito. Ito ay isang self-portrait. Ang Luningning sa canvas ay hindi nakangiti. Hindi rin ito malungkot. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan, ng sakit na nalampasan, at ng isang hindi matitinag na lakas. Sa likod niya ay may dalawang imahe, isang madilim at magulong bagyo sa kaliwa, at isang maliwanag na bukang liwayway sa kanan. Nakatayo siya sa gitna, hindi na apektado ng alinman sa dalawa. Maganda. Yun lang ang nasabi ni Castor. Dahil sa unang pagkakataon, ngayon niya lang talaga nakita ang babaeng nasa harapan niya. Hindi ang asawa, hindi ang anino, kundi si Luningning. Humarap si Luningning sa kanya. Bakit ka nandito, Castor? Tinitigan siya ni Castor at ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya ay sa wakas ay lumabas. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito, Ning? Pwede mo namang sabihin na lang sa akin. Pwede mo naman akong iwan. Bakit kailangan mong sirain ang lahat? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Lumapit si Luningning sa bintana, nakatanaw sa papalubog na araw. Dahil kung iniwan lang kita, wala kang matututunan. Mahinang sagot niya. Aalis ako. Maghahanap ka lang ng bagong palamuti. Magpapatuloy ka sa buhay mo. Iisipin mo pa rin na ikaw ang hari ng mundo. At ako? Mananatili akong tubig na walang lasa sa isip mo. Humarap siyang muli kay Castor. Ang kanyang mga mata ay malinaw at tapat. Ginawa ko ito hindi para sirain ka. Ginawa ko ito para palayain ako. At para bigyan ka ng pagkakataong makita ang sarili mo nang walang korona, nang walang pera, nang walang kapangyarihan. Hindi mo ako nakita, Castor. Pagpapatuloy niya. Sa loob ng 10 taon, tumitingin ka sa akin, pero hindi mo ako nakikita. Nakikita mo lang ang isang refleksyon ng gusto mong makita. Isang tahimik na asawa, isang magandang anino. Hindi mo kailanman tinanong kung ano ang mga pangarap ko, kung ano ang mga takot ko.
kung sino talaga ako sa likod ng mga ngiti. Ang bawat salita ay isang katotohanang tumatama sa puso ni Castor. Totoo. Lahat ay totoo. Kaya ngayon, sabi ni Luningning, binibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataong makita ng ibang tao at binibigyan kita ng pagkakataong sa wakas makita ang sarili mo. Walang masabi si Castor. Ang lahat ng galit niya ay nawala, napalitan ng isang malalim at mabigat na pagsisisi. Pumunta si Luningning sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang dokumento. Ang kanilang annulment papers, inilapag niya ito sa mesa kasama ng isang pluma. "Pirmahan mo na to," sabi niya, "para matapos na ang lahat." Kinuha ni Castor ang pluma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinitigan niya ang pangalan niya sa papel, katabi ng pangalan ni Luningning. Ito na ang katapusan. Pumirma siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutang hindi pa niya naramdaman kailanman. "Patawad, Ning," sabi niya. "Para sa lahat." Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Luningning. "Malaya ka na, Castor," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. "At malaya na rin ako." Tumalikod si Castor at naglakad palabas ng studio, palabas ng buhay ni Luningning, dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Pagkasara ng pinto, naiwan si Luningning na mag-isa. Hindi siya umiyak, hindi siya ngumiti. Huminga lang siya ng malalim. Isang hiningang maluwag. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay sa wakas ay nawala. Ang huling tanikala ay naputol na. Tapos na ang digmaan. Oras na para maghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Madrigal Legacy Holdings, na ngayon ay nasa ilalim na ng bagong pamunuan, ay unti-unting bumabangon. Ang pangalan nito ay pinalitan na. Ngayon, kilala na ito bilang Sinag Holdings, isang simbolo ng pagbabago at transparency. Sa boardroom na dati pinaghaharian ni Castor, nakaupo ngayon si Luningning sa dulo ng mesa. Hindi bilang CEO, ipinasa niya ang posisyong yon sa isang taong mas may karanasan, kundi bilang chairperson of the board. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may bigat. Ang kanyang mga desisyon ay matalino at laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng lahat. Ang dating takot sa mga mata ng mga empleyado ay napalitan ng respeto. Magaling ang naging resulta ng audit. Sabi ni Luningning sa mga board members, tinutukoy ang mga dokumento sa kanyang harapan. "Let's continue this path of integrity. Ayokong may maitatagong sikreto ang kumpanyang ito." Pagkatapos ng pulong, bumalik siya sa kanyang opisina. Isang opisina na mas maliit kaysa sa dati ni Castor, ngunit mas maliwanag, puno ng mga halaman at ilang maliliit niyang pinta. Sa kanyang mesa, may isang postcard na nag-aantay. Galing ito sa Florence, Italy. Ang nasa larawan ay ang sikat na Duomo. Binaliktad niya ito at binasa ang sulat sa likod. "Ning, narinig ko ang magagandang balita. Alam kong kaya mo. Dito, nagsimula na rin akong muli. Inilabas ko ang lahat ng ebidensya laban sa mga Madrigal at opisyal nang nilinis ng korte ang pangalan ng tatay ko. Sa wakas, payapa na siya. Payapa na rin ako. Salamat sa lahat. Maging masaya ka. Karapat-dapat ka dyan. Nagmamahal, Silvana." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Itinabi niya ang postcard. Ang alyansa nila ni Silvana ay tapos na. Pareho na silang malaya sa kanilang mga multo. Gabi na. Ang araw na ito ay espesyal, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa sining. Ito ang gabi ng kanyang unang solo art exhibit. Ang kanyang pagbabalik sa kanyang unang pag-ibig. Ang Silangan Arts Gallery ay puno ng mga tao. Ang mga pader ay napapalibutan ng kanyang mga obra,
isang koleksyon na pinamagatan niyang pagtahak. Ang bawat pinta ay isang kabanata ng kanyang paglalakbay mula sa madidilim at malulungkot na kulay papunta sa mga imahe ng pagkasira at kalituhan hanggang sa mga huling pinta na puno ng buhay, liwanag at pag-asa. Nakatayo si Luningning sa isang sulok, pinapanood ang mga taong humahanga sa kanyang mga gawa. Nakasuot siya ng isang simpleng silver na bestida. Hindi na siya nagtatago. Ito siya, buong buo. Ang ganda! Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Bughaw, may hawak na 2 baso ng champagne. Nakangiti ito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. "Salamat sa pagdating," sabi ni Luningning. "Hindi ko to palalampasin," sagot ni Bughaw. Iniabot sa kanya ang isang baso. "Alam mo ba kung alin ang paborito ko?" Itinuro ni Bughaw ang pinakamalaking pinta sa gitna ng gallery. Ito ang huling obra na kanyang ginawa. Isang makulay na bukang liwayway na sumisikat sa ibabaw ng isang kalmadong karagatan. "Ang bagong simula," basa ni Bughaw sa pamagat. Tumingin siya kay Luningning. Para kasing nakikita ko ang kaluluwa mo dyan." Hindi na kailangang magsalita ni Luningning. Sa mga mata ni Bughaw, ramdam niya ang pag-unawa. Sa loob ng 6 na buwan, si Bughaw ay naging kanyang kaibigan, kanyang kakampi, kanyang pahingahan. Hindi ito nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Nag-antay lang ito. Binigyan siya nito ng espasyo para maghilom. Dahan-dahang hinawakan ni Bughaw ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar at nakapagpapakalma. "Luningning," sabi nito. Ang boses ay seryoso na ngayon. "Ang gabi na to ay tungkol sa pagtatapos ng isang kabanata." Tumingin ito sa kanyang mga mata. "Pero sana, payagan mo akong maging bahagi ng susunod." Ang puso ni Luningning ay napuno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang purong, walang takot na kaligayahan. "Handa ka na bang simulan ng bagong kabanata?" tanong ni Bughaw. Sa ilalim ng mga ilaw ng kanyang gallery, napapalibutan ng kanyang sining, hawak ang kamay ng lalaking nakakita sa kanyang tunay na liwanag. Si Luningning ay tumango. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at kagalakan. "Oo, Bughaw," bulong niya. "Handang-handa na ako." Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay rosas, kahel, at ginto. Ang banayad na hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo si Luningning sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay nakalubog sa basang buhangin. Pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Lumipas ang 1 taon. 1 taon ng paghilom, pagbangon, at pag-ibig. Lumapit si Bughaw mula sa likuran at marahan siyang niyakap. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Sabay nilang pinanood ang himala ng umaga. "Ang ganda!" bulong ni Bughaw. "Oo," sagot ni Luningning. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. "Napakaganda." Hindi na niya kailangan ipinta ang bukang liwayway dahil ngayon nabubuhay na siya sa loob nito. Ang buhay niya ngayon ay simple, ngunit puno. Pinamahalaan pa rin niya ang Sinag Holdings bilang chairperson, ngunit natutunan na niyang magtiwala sa kanyang team. Mas marami na siyang oras para sa kanyang sarili, para sa kanyang sining, at para kay Bughaw. Magkasama nilang itinuloy ang pangarap ni Bughaw. Ang Alab Community Center ay nakatayo na ngayon. Isang magandang gusali na puno ng buhay at sining. Tuwing Sabado, magkasama silang nagtuturo doon. Si Luningning sa pagpipinta, si Bughaw sa pagguhit. Nakikita nila ang kanilang mga sarili sa mga mata ng mga batang puno ng pangarap. "Naalala mo ba nung una tayong nagkita?" tanong ni Bughaw. Napangiti si Luningning. "Oo naman, ang kapeng natapon sa mga pangarap mo. Alam mo,
Noong una kitang makita, pag-amin ni Bughaw, nakita ko ang isang babaeng maganda pero may daladalang bigat, parang isang painting na natabunan ng alikabok. Humarap si Luningning sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha. At ngayon, hinaplos ni Bughaw ang kanyang pisngi. Ngayon, nakikita ko ang painting sa ilalim ng alikabok, ang obra maestra, ang tunay na ikaw. Hindi na siya si Luningning Alcacid, ang asawa. Hindi na rin siya si Reyna Sinag, ang makapangyarihang negosyante. Sa tabi ni Bughaw, siya ay si Luningning lamang. Isang babaeng buo, minamahal, at malaya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa basang buhangin sa dalampasigan. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na pamilyar. Ang mga mata nito ay hindi na naghahanap ng pag-apruba mula sa iba. Ang ngiti nito ay hindi na isang maskara. Ang babaeng iyon ay masaya, kontento, payapa. Naalala niya ang mga salita ni Castor, tubig na walang lasa. Ngumiti siya. Siguro nga, totoo yun. Dati, siya ay parang tubig. Walang hugis, sumusunod lang sa kung saang sisidlan siya ilagay. Ngunit natutunan niya ang isang mahahalagang bagay. Ang tubig, kapag malaya ay nagiging karagatan. Malawak, malalim, at makapangyarihan. Kayang nitong magbigay ng buhay at kaya rin nitong sirain ang pinakamatitibay na bato. Ang kanyang luningning, ang kanyang liwanag, ay hindi pala para sa iba. Hindi ito para palamutian ang buhay ng kung sino man. Ang kanyang luningning ay para sa kanya. Ito ang liwanag na gumagabay sa sarili niyang paglalakbay. Ang kanyang sariling pagtahak. Anong iniisip mo? Tanong ni Bughaw. Hinahalikan ng kanyang noo. Tumingin si Luningning sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Iniisip ko lang, sabi niya, kung gaano ako kaswerte na ang paglalakbay ko ay nagdala sa akin sayo. Niyakap siya ni Bughaw ng mahigpit. Walang nang kailangang sabihin. Sa katahimikan ng umaga, sa harap ng walang hanggang karagatan, ang kanilang mga puso ay nag-uusap. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan, papalayo sa sumisikat na araw, at papalapit sa isang kinabukasang sila ang magkasamang huhubugin. Ang kwento ng paghihiganti ay tapos na. Ang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Luningning. Ang aral ng kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan. Ang inyong tunay na halaga ay hindi na susukat sa opinyon o pagtingin ng iba. Ito ay nasa loob ninyo, isang liwanag na hindi kayang pawiin ng kahit anong dilim, isang lakas na kayang harapin ang kahit anong unos. Huwag ninyong hayaang may tumawag sa inyong tubig na walang lasa. Dahil sa inyong kalayaan, kayo ay isang karagatan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Kung mayroon kayong mga saloobin, komento o mungkahi para sa mga susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,